pong batiin ang ating mga kapatid na nanonood sa ating live, sa ating YouTube, sa ating Facebook. Isang pinagpalang hapon sa ating lahat. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. At sa ating pagtayo, ipikit natin ang ating mga mata. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat, kaming mga anak mo ay muling naririto sa inyong harapan. Kami ay nagtitipon-tipon, kami ay nagagalak o Panginoon, sapagkat aming mararamdaman muli ang inyong presensya. Panginoon, kami ay nagagalak, kami ay natutuwa, sapagkat kami ay meron ulit isang tsansa na magkatipon-tipon. Binuklod mo kaming lahat dito, Panginoon, sa iyong puok dalanginan. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa patuloy na paggabay ninyo sa amin. Sa isang linggong pakikibaka sa buhay, Panginoon, dinala mo ulit kami dito. Kami ay nagagalak, Panginoon, at nasasabik sa iyong presensya. Nawa, Panginoon, sa aming pagpapatuloy na pakikinig sa inyong mga aral. Nawa, Panginoon, na ito'y aming lubos na maunawaan. Ang mga kapatiran namin dito, Panginoon, nawa, panalangin namin na maunawaan ng iyong mga aral. Daluyan mo, Panginoon, ng pagkakaisa, ng pag-ibig ang bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, kung ano man ang iyong mga aral na ibabahagi sa amin, ay maisagawa namin ito ng naaayon sa inyo, Panginoon. Panginoon, salamat. Maraming salamat. Salamat sa pagtubos sa aming mga pagkakasala. Salamat sa patuloy na paggabay sa aming mga tinatahak, o Panginoon. Pinapanalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatiran natin, ang mga kapatid namin na mga naligaw ng landas, ngunit nagbabalik loob sa inyo, Panginoon. Panginoon, patuloy mong gabayan ang bawat isa sa amin. At kami ay excited na, Panginoon, na kaharapin ka, na maramdaman ng iyong presensya, ang banal na Espiritu. Ang lahat ng ito ay panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. We lift our hands. We lift our hands to worship you today. We lift our hearts once again and invite you, Holy Spirit, in our midst today. We've come with an expectation. We've come with an hunger, with a thirst in our hearts to meet and worship you, Lord. We welcome you. Worship you,
God, in our family, in our career. Open the scroll, break the seal. Do you want? Come on. Open the scroll, break the seal. Open the scroll, break the seal. Open the scroll. Come on. Itinataas natin ang bandila ng pagkatagumpay laban sa gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Bandila ng pakikipaglaban sa lahat ng hamon ng buhay na iyong kinakaharap sa oras na ito. Itaas mo ang iyong bandila ng pakikipaglaban. Bandila ng pakikipaglaban. Ipinapakita natin sa oras na ito tayo lumalaban. Tayo'y lumalaban. Hindi tayo magpapatalo sa Goliath
we give you praise. Give you praise, Lord. Ramashinderebeka. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon Diyos na buhay, dadali mo kami, Panginoon, sa isang level, O Lord God, na kami, Panginoon, O Diyos, ay lalaban. Hindi kami, Panginoon Diyos na buhay, papayag na manatili kaming binubugbog ng kaaway. Binubugbog, Panginoon, ng anumang alalahanin sa buhay. Binubugbog ng takot. Binubugbog, Panginoon, ng anumang pang-iinsulto sa aming mga buhay. Narito kami, Panginoon, nile-level up mo ang antas ng aming pananampalataya hanggang sa kami maging leon, Panginoon, O Lord God. Sapagkat si Jesus na aming Panginoon pinaglilingkuran is a Lion of Judah. Is a Lion of Judah. Siya'y naging lamb nung siya'y nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. And after that, na siya'y maging lamb, Panginoon, siya'y naging Lion of Judah. Hallelujah! Napagtagumpayan niya, O Diyos, ang sanlibutan, O aming Ama, sa pamagitan ng iyong tulong, O Diyos. At ngayon, Panginoon, tinatamasan namin ang lakas na kaloob ng Panginoong Hesukristo sa aming mga buhay upang ma-overcome din at mapaglabanan ng anumang lalang ng kaaway sa aming mga buhay. Lord, sa mga oras na ito, kung may pandaraya man ang dyablo sa buhay ng bawat isa po sa amin, kung may mga lies man ang kaaway sa aming isipan at papahina sa amin, Panginoon, we remove it right now in the mighty name of Jesus Christ. We remove all the spirit of discouragement in our lives. We remove the spirit of judgmental spirit in our lives. Lord, hayaan mo, Panginoon, maintindihan namin ang iyong mga plano. Huwag mong hayaan kami magreklamo. Bagkus magtiwala kami sa iyong proseso. Proseso, Panginoon, sa likod ng pain ay may victory. Sa likod ng discouragement, Panginoon, sa buhay po namin ay may faith na lalabas, Panginoon. Pananampalataya, Panginoon, na katulad ng ginawa mo kay Gideon. Pananampalatayang katulad ng ginawa mo, Panginoon, sa mga mandirigma mong lumaban. Sinugo mo sapagkat, Panginoon, hindi mo na, Panginoon, natiis pa ang panlalait ng kaaway sa iyong mga lingkod. Kaya sa mga oras na ito, to you belongs all the glory. Let the Holy Spirit preach in the name of Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Oh, we give you praise in Jesus' name. Glory to you, Jesus. Oh, yes. Menta shinenemenda. Tayo po'y makakupo sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Open the scroll, Pad, stream, ocean naman de. Naalala niyo ang Panginoong Jesucristo, inalay niya ang kanyang buhay at siya ay tinawag na Lamb of God. Amen? Lamb of God. Ano ba ang isang lamb? Mahina? Parang hindi kayang lumaban? Kung nakakita na kayo ng isang tupa, napakabait ng tupa, pag kinatay mo, hindi siya magre-reklamo, magpapakatay siya. Yan ang lamb. Kaya nga Lamb of God. Si Jesus Christ ay naging Lamb of God. Hinandog niya ang kanyang buhay bilang isang lamb para sa ating katubusan ng ating mga kasalanan. Sapagkat sa Old Testament, kapag nagkasala ang mga Israelita o ang Israel, naghahandog ang mga priest na mga high priest ng lamb. At pag naghandog sila ng lamb, literally lamb po pinapatawad ng Diyos ang kasalanan ng mga tao. Ngayon, yung kasalanan pumasok sa mga tao ay hindi lang po kaya ng isang lamb, dalawang lamb na literal na lamb. Kinakailangan na mismong anak na ng Diyos, which is si Jesus Christ, ang maghandog ng buhay bilang isang lamb. Siya na yung naging lamb. Inibigay ang kanyang buhay sa cross para sa kaligtasan nating lahat, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen? At ginawa nga yun ng Panginoong Jesucristo. Isa siyang lamb. Halos wala siyang nagawa. Naging lamb siya nung siya'y nasa cross. Siya po ay pinako, hindi, katulad ng isang lamb, hindi lumaban, isang maamo, nilagyan ng tinik sa ulo, pinaghahampas sa likod, katulad ng isang lamb. Pero after that, siya maging isang lamb. After ng cross, nung siya ay namatay at muling nabuhay, hindi na siya bilang isang lamb lang, isa na siyang leon. So merong level up transformation mula sa pagiging lamb at pagiging isang Lion of Judah. Hello. Ibig sabihin, isang leon na kung saan ginupo niya, biblically speaking, ginupo niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa apoy ng impyerno, kinuha niya yung susi. Nilabanan niya sina Satanas, ang mga diablo, mga demonyo, sa spiritual. Physically, lamb.
Sa spiritual, naging leon. Lumaban. Physically, parang nakikita ka ngayon ng yung kapwa, kamag-anak, kaibigan, mismong ikaw na parang isang lamb, na para bang nasusugatan, may sakit at karamdaman, nahihirapan. Pero spiritually, mayroong ginagawa si Lord sa spiritual life mo. Gusto kanyang gawing leon. Despite the fact na kitang-kita sa iyong physical na parang ikaw ay nasasaktan at sinasaktan ng kaaway. Hindi ibig sabihin nasasaktan tayo physically, natatalo tayo ng kaaway. Sapagkat by His stripes we are healed, yung stripes na kung saan ginawa ni Satan sa kanya, sa pamagitan ng mga alipores niya. By His stripes, tandaan po natin, we are healed. Ano po ibig sabihin? Sa sugat ng Panginoong Jesucristo tayo pinapagaling. Alam mo ba, merong meaning kung bakit nasusugatan ka ngayon. Pakisabi sa iyong katabi, may meaning. Kung nakikita mo lang ang meaning nito, sa spiritual, yes, physically, parang nahihirapan tayo. Physically po ha. Pero spiritually, kung nakikita mo lang ang nakikita ng Diyos, ginagawa kanyang leon, pinapatapang kanya sa kanyang klase ng pagsubok sa buhay. Hello? Meron po ba ang kausap? Amen. Spiritually, pinapalakas niya tayo. Physically, para nanghihina ka. Nagpa-fasting, nag-aayuno. Physically, nanghihina. Amen. Pag nagpa-fasting kami, nag-aayuno kami. Physically po, lupay-pay po kami. Pag may sakit, lupay-pay, nasasaktan. Yes, physically, para tayo nasusuntok ng kaaway. Pero, spiritually, may purpose si Lord. Pinalalakas niyang spiritual life mo. Dahil sa spiritual life na yan, kapag ikaw ay naging leon, hindi ka lang basta-basta lamb na darating ang panahon, yes, pumayag ka na minsan kang saktan ng kaaway. Pero darating ang panahon, ikaw naman ang re-rest back para labanan ang sakit at karamdaman. Hello? Amen? Binigyan ka ng sakit, nasaktan ka, sinaktan ka ng kaaway, nagkaroon ka ng sakit. At dahil sakit na naranasan mo, sinabi mo sa iyong sarili, hindi na ako papayag na darating ang panahon na ako'y mahirapan pa. Kaya ngayon, lalalim ang spiritual life mo, hahangarin mo ang healing anointing, hahangarin mo ang spiritual warfare, magle-level up ngayon ang spiritual life mo. Bakit ayaw mo nang maranasan pa yung ginawa sa'yo ng kaaway noon? Amen? Parang sa ganito, nung nasaktan ka sa iyong karelasyons, relationship na saktan ka, na broken-hearted ka, at ginawa yun ng kaaway, nag-send siya ng tao to destroy you, sirain tayo, nasaktan ka ngayon. Sinira ngayon yung buhay mo ng karelasyon mo na yon. At napalapit ka kay Kristo, kahit nasaktan ka, physically po ha, physically, sa past relationship mo, spiritually naman, dahil na kay Kristo ka na pinalalakas ka niya. At itong spiritual life na ito na pinalalakas niya, para ngayon sugpuin mo ngayon, yung spirito na kung saan tumalo sa'yo noon. Hello? Amen? Para hindi na muling mangyari yung failure, yung atake sa'yo ng kaaway sapagkat malakas ka na para talunin ito. Minsan hindi natin mare-recognize kasi ang spiritual warfare na anointing, ang healing, hanggat hindi natin nararanasan kung gaano ka-importante ang warfare and healing and deliverance. Amen? O Word of God. Ibig sabihin, sa aspeto ng pagiging isang Kristiyano, kinakailangan i-recognize natin ang lahat ng aspect nito sa buhay natin. Amen? Give the Lord God a big hands of praise. Sabi po dito sa word na ito ng Panginoon, sa Kawikaan, verse 10. Kaya ba? Kawikaan 24 verse 10, kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, hindi ka makatagal, bisayin, gusto mo nang sumuko, gusto mo nang give up, ay nangangahulugan ngang ikaw ay mahina. Hello? Ulitin ko. Kung hindi ka makatagal, hindi mo kaya, hindi ka na makatagal sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng iyong pinagdadaanan ngayon, sakit man ito, mga salita laban sa'yo, mga nangyayari sa loob ng tahanan, sa school, sa trabaho, hindi ka na makatagal at hindi mo na kayang tiisin. Ibig sabihin,
dinedeclare ng Bible na ikaw ay isang mahina. Kasi ibig sabihin, sumusuko ka na at gumigive up ka na. Pero sinabi ng Biblia, Kawikaan 24 verse 16, sapagkat siya'y makakatayong muli, mabuwal man ng 7 ulit. Ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Ang isang mahina, dahil siya'y masama, madaling bumagsak. Pero pag ikaw ay hindi ka nagpapakasama, nagpapakabanal, nagpapakatuwid, hindi ka basta-basta babagsak. Hindi ka basta-basta give up. Hindi ka basta-basta manghihina. Yan po ang principle ng strength ni Lord. Kung gusto mong maging malakas, huwag kang magpakasama. Kung gusto mong maging malakas sa Panginoon, magpakatuwid ka at hindi ka basta manghihina. Amen? Tingnan niyo po itong picture na ito. Yan po ang kalagayan po natin. Ano ka ngayon sa oras na ito? Katulad pa rin ng isang kuting o katulad ka na ng isang leon? Nagpapaka-leon ka na ba ngayon? O nananatili pa rin po tayong isang kuting? Madaling sugatan, madaling nakawin. Nakawin mo kaya yung leon, Prof? Ano? Ewan ko lang talaga. Kaya mong nakawin yung leon? Lalapain ka niyan. Hello? Hindi siya madaling ma-discourage itong leon kahit malaki ang isang elepante. Bagamat kayang-kaya ng isang elepante, sa tingin niya malakas siya ang isang leon, pero ang mindset ng isang elepante ay mahina ang kanyang mindset. Kaya kayang-kaya siyang talunin ng isang leon. Ito yung panahon ng level up sa buhay natin, na ikaw ay parang katulad ng isang kuting na yan, ngunit magpapaka-leon ka. Sa panahon ngayon, pakisabi sa iyo, patabi sa panahon ngayon. Anong kapahayagan dito? Sa panahon na kung saan tinapik ko sa inyo nakaraan si Gideon, ay si David at si Saul at mga sundalo ni Saul, kinakailangan magpaka-leon sa panahon na kung saan binubuli sila ni Goliath, may problemang kinakaharap. Hindi kinakailangan magpakakuting sa panahon na yon. Nagpakakuting sina Saul, nagpakakuting yung mga sundalo. Ibig sabihin, ayaw nilang lumaban doon sa higante, which is sino po yun? Si Goliath. Samantalang si David nagpaka-leon. Ngayon sa oras na ito, ang kapahayagan ng Panginoon na nakikita niya, ito yung panahon na hindi ka dapat magpakakuting. Magpaka-leon ka sa iyong pamilya. Ibig sabihin, magpakatapang ka, tumayo ka, tumindig ka. Huwag ka basta-basta manghihina dahil sa problemang kinakaharap mo. Hello? Kinakailangan mong magpaka-leon. Yung nga yung mga joke-joke nga namin nakaraan, yung roar. Magpaka-roar ka. Yung ganun ba? Yung kinakailangan mong lumaban, tumapang. Bagamat joke siya, pero in spiritual reality, talagang kinakailangan magpaka-roar. Hello? Amen? Pag sinabing magpaka-roar ka, ibig sabihin, ano man ang mga Goliath, ano man yung mga asong gubat, nakikita mo sa pamilya mo, problema ang kinakaharap ng yung trabaho, karir mo, relationship, huwag kang magpapakakuting na kayang hampas-hampasin. Amen? Ang leon hindi basta-basta napalagyan at nalaban yan. Ibig sabihin, kung anong matuwid, itinatayuan mo. Kung ano ang righteousness ni Lord, tumatayo ka dito at hindi mo hinahayaan na magpalupig ka ng iyong mga nararamdaman. For example, may sakit ka nararamdaman, ayaw ko na mag-church. Ibig sabihin, nalulupig ka nun. Natatalo ka ng sakit. Amen? Meron kang problemang kinakaharap, ayaw mo na mag-church. Ibig sabihin, natatalo ka ng problema, hindi ka nagiging leon sa mga panahon na yon. Hello? Kasi natatalo po tayo eh. Ang leon po, bihira matalo po yan. Lagi yan nagwawagi sa digmaan. Sa laban, lagi yan nagwawagi. At sinasabi ng Biblia, yes, tayo po'y tupa. Pero nung nagtagumpay si Kristo sa cross, binigay niya tayo ng dominyo ng kapangyarihan. Ano man ang gapusin ninyo sa lupa, gagapusin sa langit. Ano man kalagan ninyo sa lupa, kakalagan sa langit. After na si Kristo ay nagtagumpay sa cross, binigay niya tayo ng kapangyarihan, ang Espiritu Santo. Meron kayong gabay, huwag kayong matakot. Ilang ulit na sinasabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot, I will never leave you nor forsake you. Lagi niyang sinasabi po sa atin yan. Yung takot na ito na kung saan, yun nga po yung ipinapakita na para bang nakakatakot siya. Pero totoosin lang kung pupunta sa spiritual realm, pag naging leon ka, tatalunin mo itong takot na ito. Anong kinakatakot mo ngayon? Matatakot ka kapag magiging kuting ka. Pero magpapaka-leon ka, hindi ka matatakot. Hello? Amen?
Kaya sa oras na ito, spiritual, tingnan natin yung spiritual life natin ngayon. Kuting ka ba? Kung saan yung laging, yun nga, yung ano na, yung malungkot na, para bang wala ng pag-asa. Pero yung ano ka, leon na, magtatapos ako ng pag-aaral ko. Tatapos ako. Nakakamit ko to, magkakaroon ako nito. Yung ganun ba? Yung may gigil ba? Amen? Yung may gigil na, hindi yung nanghihina. I worship you, Lord, I worship. Pero pag may tapang ka, dahil yung boldness ng pagiging isang leon, yung, siya mad na ninibay ka. Kumbaga, humaharap ka sa lahat ng hamon ng buhay. Humaharap ka sa kanila. Hindi ka nagpapatinag sa kanilang mga tinig ng mga sermon ng iyong mga magulang. Tinig ng sermon ng mga tao sa paligid o mga panghuhusga o judgment sa iyo ng tao. Hindi ka nagpapatinag dyan. Nagro-roar ka. Bakit? Kinakailangan mo kasi mapagtagumpayan. Dahil kung hindi ka magtatagumpay, tatalunin ito ang iyong buong pamilya. Sa Old Testament, mapapansin ninyo, makinig ang may pandinig. Bakit nagre-raise si Lord ng mga Gideon, ng Samson, sa bawat angkan, sa bawat tribo? Alam niyo po kung bakit? Ayaw niyang malupig ng Diyos ang iyong pamilya. Ikaw yung pinili ng Diyos bilang isang Gideon na mahina sa umpisa. Yes, nakitang pinakamahina, pero palalakasin ng Lord para lang magtagumpay ka. Amen? At ito yung panahon na pinipili ka ng Lord bilang isang mandirigma sa loob ng iyong pamilya. Kaya wag na wag kang papayag na hindi suotin yung kasuotan ng pagiging isang mandirigma. Ang isang taong lalaban sa isang digmaan na hindi po siya, sasabi ng Ephesians, na hindi siya kompleto sa pakikipaglaban, maaari kang matalo sa digmaan. Hello? Pero kapag sinusuot mo, actually, ito ang kapahayagan ni Lord sa oras na ito, suotin mo, kapatid, ang mga kasuotang pandigma, lumabang ka. Pakisabi sa iyong katabi, lumabang ka. Pag sinabing paglaban, tatayuan mo ang pangarap mo. Ipaglalaban mo ang pangarap mo. Merong isang tao, halimbawa, doon sa isang village na yon, wala pong nakapagtapos ng pag-aaral doon. Sa South Africa, kung di ako nagkakamali. Walang nakakapagtapos ng pag-aaral. Merong isang kabataan na isang bata na sinabi nga sa kanyang sarili, ayaw kong matulad sa aking mga kaibigan at sa mga kapitbahay ko. Ang hirap ng buhay namin. Ang hirap ng buhay ng mga tao sa paligid ko. Siya, nagpakatapang siya. Ayaw siyang papasukin ng kanyang tatay. Binubugbog siya ng tatay niya pag pumapasok siya sa school. In fact, nakita nga po siyang pumasok sa school, binugbog siya ng tatay niya. Dahil sa kanyang pagiging isang leon, yung tapang ba? Kasi ang tapang na meron siya, yung katapangan na tatalunin niya yung mentality ng mga kaibigan niya, sapagkat doon sa kanilang lugar, wala pang nakapagtapos ng pag-aaral. Hello? Doon sa lugar nila, mahirap ang buhay. Halos walang teacher na nagtuturo sa kanila. Walang professor na nagtuturo sa kanila. Kaya sabi niya sa kanya sarili, ako ang magtuturo sa aking bayan. Ako ang magiging guro sa aking bayan. Ako ang magiging professor sa aking bayan. Kaso ang hadlang ay ang kanyang mga mahal sa buhay na ang mentality ay poor mentality. Ibig sabihin doon sa buong village na yun ang mentality. Ang hirap ng buhay nila, pero mayroong isang kabataan na matapang, na harapin yung hamon na yon, na siya'y makapagtapos ng pag-aaral at tutulungan niya ang mga tao sa lugar nila upang hindi maging mangmang sa harapan ng mga tao. Hello? Hinarap niya ang bugbog ng kanyang tatay. In fact, itong taong ito, babae po siya. Nakikinig lamang po sa may butas ng eskwelahan. Hindi siya enrolled. Nakikinig lamang po siya. At napansin ng isang teacher na may nakikinig. Yun nga. At naawa yung teacher na to at siya'y pinapasok sa room. At tinuruan ng teacher.
dahil nakita ng teacher na ito yung passion ng bata na makapagtapos ng pag-aaral. Na kahit hindi siya enrolled doon, tinuruan niya ito magbasa. Secret ito. Sikreto. Pupunta siya gabi doon sa teacher niya. Isang bata, pag wala yung tatay niya, pumupunta sa teacher niya. Isang araw, nahuli na naman siya. Yun, pinakasal siya sa isang tao. Mindset. Sa isang matanda, pinakasalan siya doon sa isang matanda. Gumuho yung pangarap ng isang bata. Isang araw nagkaroon yung quiz. Kumbaga sa bawat bayan kukuha ng isang estudyante para lumaban sa bawat departamento ng bawat eskwelahan sa iba't ibang lugar. At yung teacher niya, grabe rin yung passion ng teacher niya. Kasi nakita niya yung estudyante niya na grabing passion at gusto niyang ma-impart nung itong teacher na ito yung edukasyon dun sa bata. Tinulungan niya yung bata. Tumakas itong batang ito dun sa asawa, sa matanda. At isinali ito sa quiz. Alam niyo pong nangyari? Inabangan ng lahat ng buong village. Yung tatay, hindi niya alam. Yung tatay niyang masama, yung anak niya sumali. Siya yung pinanglaban dun sa isa quiz sa kanilang bayan na napakahirap at walang nagtuturo at walang nag-aaral. Ito po, nanalo tong bata. Nakita nung tatay, pinraise siya ng mga tao, ng taong bayan. At doon lang na-realize ng tatay na na-appreciate niya yung kanyang anak. May mga kabataan po tayo. Ano man ang bugbog na naririnig mo sa iyong ina at sa iyong ama. Ano man ang bugbog na naririnig mo sa iyong mga kaibigan, panlalait laban sa iyo, against sila sa iyong pangarap at gusto mong abutin. At nagpapakalayon ka sapagkat gusto mong lamunin at talunin ang kahirapan. Ipagpatuloy mo lang ang iyong pag-aaral sa mga nag-aaral ngayon. Hello? Amen? Talakpakan po natin ang Diyos sa buhay. At doon po, gumraduate yung batang ito, at nung siya'y gumraduate na, pinuntahan niya ang kanyang bayan at tinuruan niya ang lahat ng mga kabataan sa lugar nila at pinag-aral at nakapagtapos yung iba sa kanila karamihan. At siya'y naging guro doon sa village nila. Kung walang lumaban, walang maaabot. Kung hindi ka lalaban, hindi aangat ang antas ng level ng estado ng buhay ng inyong pamilya. Hello? Merong kinakailangan lumaban. Sa loob ng pamilya, may lalaban. Merong kinakailangan umalis sa poverty mentality at magkaroon ng rich mentality. Hello? Amen? Yung pagiging isang kuting na para bang kawawa. Ano po? Kinakawawa tayo. Kung kinakawawa ka ng mga tao na kung saan matataas ang mga naabot sa buhay, papayag ka ba noon? Kinakailangan mong yung magkaroon ng passion. Anak, kung ako, minamalit ako kasi grade 1, grade 2, grade 3 lang ako. Halimbawa, yung mga gantong mga magulang na nakakaranas nito, syempre hindi ka papayag na maranasan ito ng iyong mga anak. Hello? Amen? At dahil doon, magugulat ang mga tao sa paligid na meron kang Diyos na pinaglilingkuran, na buhay, na kayang gumawa ng himala sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Balakpakan po natin ang Diyos din. For you alone deserve, you alone deserve all praise. Worship and Father, we long to serve.
Praise God. Alam niyo po mga kapatid, may nakikita si Lord sa atin. May pain tayong pinagdadaanan. Pero tandaan niyo po ito. Si Jesus Christ ang naging dahilan kung bakit namomotivate si Jesus Christ na tiisin ang hampas at sugat. Dahil alam niya maraming gagaling sa kanyang sugat. Kapag meron kang motivation sa iyong sarili, sa pain na pinagdadaanan mo, because you know, one day, pag napagtagumpayan mo yung pain mo, darating ang promotion sa iyo. Hello? Sabi nga ni John Anusiki na pinuntahan namin isang lingkod ng Panginoon, yung kay pain na kanyang pinagdaanan. Sampal sa kanan, sampal sa kaliwa, tadyak dito bilang isang lingkod ng Panginoon na under siya ng kanyang senior pastor. Yung pain na pinagdadaanan ni John Anusiki sa kanyang senior, hinarap niya ito. Hanggang sa dumating ang panahon na nirelease na siya ng kanyang senior at na-overcome niya yung pain. At siya ngayon ay naging mighty man of God because of that pain na hindi siya umalis. Hello? Merong blessing. For example, kapag ikaw ay nagbubuntis, ikaw ay nasaktan. 5 months, 6 months, 7 months, ang sakit. Pag ito'y pina-abort mo dahil nasaktan ka na sa pagle-labor, anong mangyayari? Hindi lalabas ang napakagandang bata o napakagwapong bata na magiging biyaya at magiging pagpapala sa iyong pamilya. Dahil sumuko ka na doon pa lang sa pain ng 7 months. Hello, amen? Yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi na ipapanganak yung mga dakilang bagay sa buhay natin sapagkat madali tayong sumuko. Hindi natin nalalaman at hindi natin nakikita yung purpose ng pain. Ako po, tatayo ngayon sa Revival Worship this coming October 24. Almost 18 years akong naghintay bilang isang keyboardist sa isang lingkod ng Panginoon. 18 years. October 20, speaker po tayo sa Lipa, Batangas. Marami pong tao po doon. Kung gumive up na ako sa panahon na ako ay para bang nadidikdik. Hello? Sa panahon na parang nadidikdik ka bilang isang naglilingkod din sa Panginoon na hindi ka maintindihan sa iyong stand, hindi ako makakatayo sa katawan ng Kristo. Kung sa mga oras na yon, gumive up at umalis ako at humiwalay ako. Hello? Ngayon, yung increase ng anointing, yung increase, yung promotion na kamtan ko, yung promotion na ngayon na inasa katawan ni Kristo, hindi nila alam yung binata nating pain. Amen? And I believe with all of my heart, kayo din pong kayong mga main position sa inyong mga karir ngayon. I believe yung mga nakakataas sa inyo, yung pinagdaanan nyo rin sa kanila, meron din yan. Mga sermon, mga salita, false accusation, na sinasabi ng Mateo, na magpakatatag tayo, magpakatibay tayo, magdiwang ka kapag ikaw ay pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasinungalingan na hindi naman totoo. Pero yun yung binabato sa iyo ng tao na hindi naman yung totoo. Batahin mo lang daw yung kapatid, may promotion doon. At magugulat ka pag nakita ni Lord na hindi ka basta-basta give up, hindi ka emotional. Pag sinabing emotional, ang dali mong bumitaw dahil nasaktan ka. Naging emotional tayo, nagdedesisyon na po agad tayo umalis because of emotion. Nasaktan ang iyong emosyon. Magpakatatag ka. Hello? Pasin nyo yung mga leon, kahit mga sugatan po yan, hindi nyo mararamdaman halos na may sugat sila. Halos hindi natin sila makita na nasasaktan, pero makikita mo meron na palang ano dito, sugat sa, amen, sa puwitan, sa paa. Nakakita na kayo yung mga leon po sa YouTube? Akala mo walang sugat, pero pag tinignan mo, sugatan pala. Yun ang pinagdadaanan ng mga taong hindi pumapayag na may makapasok sa kanilang teritoryo. Ang teritoryo mo ay pamilya mo. Hello? Ang teritoryo mo, pamilya mo, at binuo ni Lord na pamilya mo ngayon o nag-asawa ka na. Or, family mo, ikaw yung
breadwinner, at ikaw ay ikakasal, yun, magtatayo Lord ang pamilya o karelasyon. Sa bawat territory, ang leon, alam niya kung sino yung mga pumapasok sa kanyang teritoryo. Amen? At hindi siya papayag na agawin yung teritoryo niya. Lalaban itong leon na ito. Kapatid, huwag kang papayag sa iyong pamilya, pasukin tayo ng mga demonyo. Pasukin ng diablo ang iyong pamilya. At sirain ang iyong pamilya. Tumayo ka't lumabang ka. Kung meron kang nakikitang generational curses sa iyong pamilya, namamatay sa cancer, lahat cancer, si lolo cancer, si nanay cancer, sa tatay cancer, tatayuan mo yun, tatayo ka. Hindi ka papayag na cancer din ang ikamatay mo. At cancer din ikamatay ng pamilya mo. Amen? Kung ang curses sa iyong pamilya, tulad ng sabi ko kanina, hindi nakapagtapos ng pag-aaral yung mga pinsan, kamag-anak, ikaw na nag-aaral ngayon, hindi ka papayag, tatayuan mo yun at magtatapos ka. Amen? Kung sa angkan mo, hindi mga professional yung mga tao, bagamat tapos ng pag-aaral pero tamad magtrabaho, walang umasenso, ikaw yung puputo ng curse na yun. Ikaw yung hahakbang. Amen? Kung sa pamilya namin walang kinakasal, dahil relationship lang, okay na. Walang kasal-kasal. Ako ang pumutol po nun dahil ako ang kauna-unang kinasal sa aking pamilya. Amen? Ikaw ang puputol. Dahil may mga kanya-kanya pong nakaraan ng ating mga magulang. Nabitbit din nila galing sa kanilang mga magulang. Ang tawag niya generational curses. Sa bawat lahi, pwedeng magapi sa lahing ito, gapiin, magapi. Pero sa panahon ni David, hindi na papayag magapi. Sa panahon ni Gideon, hindi na pwedeng magapi. Sa panahon mo ngayon, hindi na pwede kang magapi. Dahil ikaw na yung Gideon sa iyong pamilya. Ikaw na yung David sa iyong pamilya. Kung natalo noon yung mga ninuno mo, patungkol sa kahirapan, walang pinag-aralan, patungkol sa pangit na attitude, pangit na pag-uugali, lagi nakikipag-away, nakikipagrambulan, lagi kung ano-ano mang pinagagawa sa buhay, mga bisyo, ikaw yung tatayo ngayon. Napuputulin mo yung curse na yon. Kinakailangan mo lang magpakatapang. Dahil hindi biro ang maging leon. Marami kang makakaaway. Paano ka marami magiging kaaway? Dahil iba ang katwiran ng mga taong laging talo. Ang laging lumalaban, pansinin mo, sila yung laging nasasaktan. Pero yung mga taong hindi lumalaban, hinahayaan na lang sila talunin ng mga bagay na nangyayari sa kanila. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hindi ka minsan maintindihan ng pamilya mo. Hello? Hindi ka na lang maintindihan bakit may pinupurso ka. Hindi ka na lang maintindihan, kaya nga nasasampal ka minsan eh, nasasaktan kami na lang minsan eh. Amen, napapalayas ka, pinapalayas ka. Hindi ka na lang maintindihan. Ba't di ka na lang maintindihan? Meron kang inaabot sa buhay. Hindi nila alam yun. Parang si Joseph. Hindi nila maintindihan si Joseph. Pinili ng Diyos si Joseph para sagipin ang kanyang buong pamilya sa panahon ng kahirapan. Sapagkat darating po yung panahon ng kahirapan sa pamilya nila na halos wala silang makain. Ang panahon na yun ni Joseph. Kaya si Joseph po binigyan ng isang panaginip. At dahil sa panaginip na yun, ang tawag doon vision. Ibig sabihin kinakailangan magkaroon ka ng vision. Magkaroon ka ng pangarap. Yun yung magiging driving force mo. Nakita niya yun. At dahil doon, pinanghawakan niya yung vision niya, yung dream na yun, binigay ni Lord sa kanya, yung vision. Then, siya po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos na kahit siya'y kinulong, binenta ng mga kapatid, tiniis niya ang lahat ng yun. Hanggang sa makita niyang sarili niyang pinromote na siya ng Diyos. Pero kung gumip up na siya, doon pa lamang po sa pagbebenta sa kanya ng mga kapatid at hindi na siya nagpatuloy sa paglilingkod niya sa Diyos, hindi niya matutulungan yung mga kapatid niya ng lait sa kanya sa panahon ng kahirapan. At dinedeklara ko yan sa panahon na kung saan itinakdala ng Lord ang promotion sa buhay mo, maging man ang mga kapatid mo hihingi ng tulong sa iyo. Hello? Walang nag-amen. Panahon na kung saan si Mrs. Panahon na para bang sisiw, para bang kuting sa kanilang pamilya.
Para po siyang sisiw, kuting. Physically, parang kuting yan. Pero pag dalhin mo sa prayer meeting yan at sa pananalangin, nagiging leon yan. Hello? Amen? Napakaliit. Ang boses po, ang liit, kuting eh. Pero pag may problema ang buong pamilya at pamilya, kuya, ate, siya yung tinatawag at sinusolve yung problema sa loob ng pamilya. Bakit po kaya? Kasi nagiging leon eh. Nagpapaka-leon sa tulong ng Panginoon. Physically, para mang kuting ka. Pero wala yan sa physical. Nasa inside yan. Kung sino ka sa harap ng Diyos. At kung sino ka talaga. Minsan, nakakaranas tayo na nade-disrespect tayo dahil sa physical nating physically, nakikita tayo, mukha tayong bata, ganyan-ganyan. Pero kung kilala mo naman sarili mo at alam mo kung sino ka sa harap ng Diyos, hindi tayo pwedeng magpa-apekto sa mga tao na kung saan nagde-disrespect sa'yo. Dahil kilala mo naman kung sino ka. Amen? Kaya nga, praise God, ako'y nagpapasalamat kay Tami, kay Sandra pala. Nakarating kami ng Davao. Sila yung sumagot sa amin ng ticket. Papuntang Davao. Amen? Kaya praise God, salamat sa inyo ha. Ayan, praise God. Kasama ko si Maya, kasama ko si Kay. 4 po kaming pumunta po doon para maging leon. Hello? Pumunta kami doon para kaming maging leon. At makita namin yung mga lahi ng mga leon. Ito ang mga kalahi naming mga leon na nakipaglaban sa pwersa ng kadiliman at lahat ng mga negatibong nangyayari sa buhay nilalabanan nila. Napunta kami doon para po sa level up. Amen? Yung kuting, yung madali kang ma-discourage, mga problema, madali kang masaktan, No, hindi. Pumunta kami doon para mag-level up. Bagamat mapresyo. So siya lang aking kasamahan eh. Laging nag-grab. Ilang grab yun? Okay. 10, 11, 12. Nagpas yata ng 10 grab yun eh. Ha? Sagot niya? Hindi niya sagot. Hati-hati. Ayaw yatang... Sabi niya, Pastor, graduate na ako sa paglalakad. Yun eh. Nag-level up! Alam niya po, nilalakad niya dati mula SM yata. SM ba? Hanggang sa kanila. Ilang kilometro yun. Basta malalayong mga lakaran. Dumating yung panahon, nag-level up, naging manager na. Abay, ayaw nang maglakad. Gusto lagi nakagrab. Kami nangingiti-ngiti na lang eh. Ha? Grab na naman? Grab na naman? Magkano? Mababa 100, puro 200, 200 plus, 200 plus, 200 plus. Ganun yung ang kaltasan. Tapos kain sa night market, which is napakasarap ng tuna. Ayun po. Salamat sa Davao. Sabi niya, I love Davao. Salamat sa Davao. Ilang beses niyang pinasalamatan si Davao. First time naman namin ma-experience po yun na puro grab kami. Para kaming napakadaming pera. Kala mo talaga, praise God, nakauwi pa rin kami. Praise God talaga, nakauwi pa rin po kami. Ano po? Yun eh. At nakatatlong hotel po kami doon. Unang hotel, napakaganda. Sobrang ganda. Dumating yung panahon, 12:00 po, kinakailangan naming umalis. Kasi nga po, ganun po yung time doon. 2 ang check-in, ang out po ay 12 ng tanghali. Ang uwi pa po namin, 12 po ng madaling araw. 12, pumunta po kami sa isang hotel. Yan, nag-grab ulit kami. Punta ng hotel. The worst hotel na aking napasukan. Hindi namin kaya tumagal. Masusuka ka. Daming langgam. Maya-maya may gagapang sa iyo langgam. Yung CR, napakabaho. At yung aircon, pag binuksan mo, sobrang daming alikabok.
At makapansin mo doon, yung naduduwal na kami sapagkat mayroon dong spiritual na yung unclean spirit na tinatawag. Ibig sabihin, maraming mga ginagawang mga kababalaghan doon sa kawarto. Alam niyo na yun. Yung mga kababalaghan na ginagawa, yung masangsang. Buti lang may nagpakalayon. May nagpakalayon doon eh. Pastor, alis na tayo dito. Hindi ko po kaya makatagal dito, Pastor. Kukunin ko yun. Pastor, kakausapin po natin yung ano. Nagbayad na po kami. Kayo, bahala kayo. Kaya ako nahihiya eh. Kayo, bahala kayo. Ano niya ba? O sige, kung ano naman, sige kayo. Kung gusto niyo kayo. Pastor, kukunin po namin yung binayad natin. Hindi po namin kaya. Pastor, hindi po talaga namin kaya. Nagpakalayon, si Kay naman po yun. Napakagaling tumawad po niyan. Walang tatalo dyan. Pag tumatawad po yun sa tindahan, siya yung nakikipagtalo. Dapat tawaran talaga nung tindero. Pero kami yung Sir, sensya na kayo ha? Sir, sensya na ha? Talagang malupit eh. 120! Hindi, 120 na! Galit pa eh. Hindi, 120 sir, sige na po sir. Hindi, walang. Sabi, uy, may side si Kay na gano'n ah. Nagiging leyon ah. Lumeleyon. Ayun, so okay naman yun, at least nakatipid tayo Kay. So yun po yung ganun mga karanasan na nakita po natin, yung isa, ewan ko kung ano naman napansin nila sa amin. Kasi yun naman napansin nila sa kanila. Ano po? So praise God. Tinayuan, hinarap nila yung tao doon na namamahala. Kinuha ni kayong 1,000. Kasama si Maya. Pero si Kay talagang humarap doon. Natakot yata yung tao eh. Ayun, ibinalik yung bayad namin. At pumunta kami sa pangatlong hotel. Ito na, vindicated na po kami. Magandang hotel na ito. Ano po? Magandang hotel. Praise God. Glory to Jesus. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. So ngayon kami, nandito po kami, sinashare po sa inyo yung mga dagdato, mga bagay para ma-impart din naman po namin sa inyo yung na-impart po sa amin doon. Kasi yung lingkod ng Diyos doon nagro-roar. Yung lingkod ng Lord, si John Anosike, nagro-roar po yun. Talagang pag nandoon ka, magro-roar ka din. Amen? Magiging leyon ka din eh. Pumunta siya doon para labanan yung pwersa ng espiritu ng kaaway doon po sa Davao. Yung forces ng evil spirit doon. Ma-destroy, mawasak. At ito ang kinagulat namin, inisip natin ng mga taga Davao, matatapang, katulad nila Baste, Duterte, nila ganito. Ngayon pala, pagpunta po namin doon, ang babait po ng mga tao. No? Ang babait, no? Ay, hindi pala kasama si Alvin. Asbi, umuo ka naman. Hindi pala siya kasama. Kala ko kasama. May espiritu. Hindi nga, ang babait. Mababait sila. Dahil inisipin natin, Duterte to, nakakatakot dito. Abay, mabait, mga Bisaya pala yung lalambing, Mga Bisaya po sila. Ewan ko kung, wala ko na tintindihan eh. Dili mago to hell. Ayan, yung mga ganyan, dili mago to hell. Yan ba yung mga, hindi namin maintindihan ang kanilang mga pinagsasabi. Pero napakabait po nila. Pagpunta namin ng Manila, yung unang sakay namin ng Grab, ang layo talaga sa mga taga Davao eh. Mura agad ang bumungad sa amin. Minura agad yung, 'di ba, sa Davao, ang babait. Pagtatanong ka, magiliw. Pagpunta namin ng Manila, nag-Grab po kami. Puro mura naman ang layo. Sabi ko, welcome to Manila. Sabi ko, welcome to Manila. Kaya sabi ko sa kanila, babalik pa ba tayo ng Davao? Babalik pa daw pa rin po sila. Dapat kasama na kayo. Amen. At all things works together for good. Tami, hindi kayo nakasama. Hindi nyo kakayanin yung madaling araw na pumila. Nahihirapan si Sandra. Kasi maging man kami na walang iniindang sakit, ay nahirapan. Kaya niloob ng Lord yun, Tam. Hindi po sila nakasama. Alam nyo po kung bakit? Ayun, dahil nagbago po yung schedule ng venue. Ay, ng time po dun sa venue.
Naging 2 days na lang instead na 3 days, kaya hindi po sila nakasama. Pero will ni Lord, dahil mahirapan si Sandra doon. Masabihin ko sa'yo. Tama? Nahirapan si Sandra. Dahil kami, nahirapan kami. Hindi kakayanin ni Sandra pumila doon. Napakadaming tao, ang mga may sakit, pinagaling ni Lord, mga demon possessed, pinagaling ni Lord. Kahit yung walang sakit. Meron po doon pinag-pray. May dala po saklay. May dala po siya saklay, pinag-pray po siya ng isang lingkod ng si John Anoseke. So, tuwa kami. Hallelujah, hallelujah, praise God. Pinagaling ni Lord. Mamaya, pagkatapos po ng tinanggal na po yung kamay sa lumakad po siya, hindi pala siya yung may sakit. Pinahawak lang po yung saklay sa kanya. Totoong may sakit yung nasa katabi niya. Kaya sabi niya kasi, siya pinalakad ba? Lakad naman siya. Hindi naman may sakit eh. Walang sakit. Kaya sabi po na makatabi ko, wala ba na sakit? So, tawa po kami ng tawa doon sa mismo. Seryoso po yun. Bigla kaming, tawa po kami ng tawa. Paano ba pinag-pray? May dalawang saklay. Yung saklay po talaga, hawak niya. Tapos pinalakad naman siya. Tapos, hindi pala siya yung may sakit, yung niya, yung nakaupo doon na anak, yung anak niya pala yung may sakit. Yung nanay yung walang sakit. Pambira. Dapat ganun eh. Kasi pinil niya pa eh. Feel na ako yung may sakit. Pagkatapos pag-pray, naglakad po siya eh. Pambira. Akala po ng iba, palakpakan, gumaling. Kasi nakalakad. Wala naman pala talagang sakit. Mambira. Palakpakan po natin si Lord. Kaya po, yun, isa po sa napuntahan namin na simple lang po yung lugar nila. Hindi naman po, bagaman simple lang po sila, mga bahay-bahay po doon. Maliban doon sa Ayala, parang Ayala Mall o Abrisa Mall, may kaya na konti, pero hindi po katulad sa Manila, Makati, BGC. Pero sila po masasabi ko doon na iba-iba po talaga ang kulturang kinakalakihan natin mga tao. Wala po, kayong kulturang kinakalakihan po natin, kung may negative, kinakailangan tayo pang pumutol nun. Amen? Huwag mong dadalhin sa pamilya mo yung kinalakihan mo noon na negative na nakikita mo sa loob ng pamilya mo. Hindi kinakailangan mong mabitbit sa pamilya na itatayo mo ngayon, lalo sa mga baguhan lamang pong kinasal o sa ikakasal pa lamang o sa magkakarelasyon na tatayo ng tahanan. Kinakailangan huwag nating bitbitin yung mga negatibo nakita natin sa ating angkan, pero yung mabubuti, bitbitin natin. Yung mga negative lang, huwag nating bitbitin. Tayong puputol. Ngayon kapatid, sa oras na ito, meron ka bang pinuputol sa pamilya mo ngayon? Pero dahil sa paglaban mo, nasasaktan ka. At para bang gusto mo nang minsan bumitaw, give up dahil sa pain na nararanasan mo ngayon. Gusto ni Lord sabihin sa atin sa mga oras pong ito, tuloy ka lang, mag-move forward po tayo despite na may pain. Sapagkat yes, may pain sa puso, may pain physically, nasasaktan tayo. Spiritually, pinapalakas naman ni Lord ang spiritual life mo. And after that, makikita natin yung resulta ng paglaban natin. Nakikita ng Lord yan. Lord, we pray right now, tayo po yung manalangin sa oras na ito. Because He lives, and because He lives, I can face tomorrow. I can face tomorrow because He lives. Oh,
because I know my future is worth living just because He lives, and because He lives, I can face tomorrow because I know my future. Come on. Living just because He lives. Come on. And because He lives. Bagamat masakit ang proseso, masakit ang process para sugpuin upang talunin ang sumpa sa ating pamilya. Hindi man madali ang process, pero sige lang. I know tayo ang sisira ng sumpa sa ating pamilya. Tayong sisira ng sumpa sa ating angkan. Tayong sisira ng sumpa. Tayong magpapaka-Gideon, magpapaka-David. Upang harapin ang spiritual forces na nagpapadown sa ating pamilya. Ikaw pa na isugatan ngayon. Normal yan. Dahil hinaharap mo ang hamon ng buhay sa iyong pamilya. Normal na ikaw ay masugatan. Pero sa iyong mga sugat na yan, aangat ang iyong buhay. Aangat ang antas ng level ng estado ng inyong pamilya. Once again, because He lives. Asha para minande, reminashe, kerebidande. Ramamashe, cherniminande, rebidashe, kerebidam. Yes, oh Lord. I know. Lord, ang bawat isa po sa amin na nandito individually, Lord God, ay may malaking gagampanan, O Diyos, sa aming mga pamilya at sambahayan. Na sa pamagitan ng aming mga buhay, O Diyos, ang mga sumpa, O Lord God, o curse sa aming pamilya ay mapuputol, Panginoon. Sa mga kadalagahan na nandito, kung may mga kapatid kayo na maagang nabubuntis, ngunit ikaw ay hindi, itatayo ka ni Lord, magiging patotoo ka sa iyong buhay.
Kung ang iba sa kanila ay hindi kinasal sa iyong pamilya, pero ikaw ay ikakasal. Kung sila ay walang tahanan, wala pang bahay until now, bagamat sila ay mga professional, ikaw ay magkakaroon ng bahay. Kung sila ay para bang hindi umasenso sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, na meron naman sila pero ikaw ay aasenso. Iibahin ng Lord ang takbo ng iyong buhay. Kung may mga bad attitude, bad character noon na parang si Peter, babaguhin ng Lord ang iyong character. Babaguhin ng Panginoon ang magiging takbo ng iyong buhay. Panginoon, kaming puputol. Bagamat may price, kami Panginoon kinakailangang bayaran ay ang price ng pain. Na kinakailangan harapin namin ang anumang hamon o sugat na aming pinagdadaanan o pagdadaanan, o Diyos, para lamang masugpo namin at matalo po namin ang mga pinagdadaanan po ng aming pamilyang hindi nila napagtagumpayan. Ngunit kami ang siyang magtatagumpay sa kanilang pinagdaanan, Panginoon. Kami ang magtatagumpay sa kanilang hindi napagtagumpayan. Lord, sa oras na ito, dinedeklar namin kami ang magtatagumpay in the mighty name of Jesus. Hindi sa aming Panginoon ang sumpa na kanilang naranasan noon, O Lord God. At pinuputol namin ito sa aming henerasyon. Kami ang magiging leon ng aming pamilyang haharap sa mga spiritual forces na gumagapi o nanlilinlang o nandadaya sa kanila. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon, dinedeklar po namin, O Diyos, ang panibagong level ng paghakbang patungkol sa buhay sa mundong ito. Isang buhay, Panginoon, O Lord God, na kung saan kami ang siyang magbabantay na hindi makapasok anumang uri ng dyablo sa aming bagong pamilyang itinatayo ninyo sa aming mga buhay. Na hindi kami papayag, Panginoon, na ang sumpa ay bumalot sa amin. Kaya Lord, salamat sa oras na ito. Sa mga magulang po naming nandito ngayon, Panginoon, kung mayroong mang curse silang bit-bit sa kanilang mga magulang noon, kinakat namin in the mighty name of Jesus. At ang kanilang mga anak ngayon, O Lord God, ay hindi mag-suffer dahil sa kanilang mga ninuno noon. In the name of Jesus, sinasagip namin ang mga anak nila sa sumpa ng kahirapan in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sinasagip namin ang kanilang mga anak sa oras na ito, ang mga magulang na nandito in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, ang pain, ang suffering na kanilang pinagdaanan ay hindi maranasan ng kanilang mga anak in the name of Jesus. But we pray in the name of Jesus. In Jesus' mighty name, Panginoon. Bagong daan, bagong buhay ang maranasan ng kanilang mga anak. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Isang buhay na malaya, Panginoon, sa kamay ng kaaway. In Jesus' name. At sa mga professionals po namin nandito, ma-impart nila, Panginoon, ang kanilang knowledge, wisdom and understanding sa mga tao na kung saan gutom at uhaw, O Diyos, para umangat ang buhay. Lord, use them sa aming mga professors, sa aming mga teacher, sa aming mga guro, sa aming Panginoon nagtuturo, sa mga, O Lord, may mga knowledge na nasa kanilang ability sa mga trabaho kanilang kinalalagyan ngayon. Lord, we pray for them na mag-raise up ka, Panginoon, na mga maiimpartan ng kanilang knowledge. At magugulat kami, maraming lalaya ang kabataan dahil sa buhay ng mga anak mong nandito. Sa mga tagapagturo na nandito, message ni Lord yun sa inyo, tulungan ninyo ang may mga passion na mga kabataan na nangangarap. Kailangan nila ang tulong ninyo. Tignan ninyo ang kanilang mga gutom at uhaw. Ang ilan sa kanila walang pang tuition, ang ilan ay hindi magagara ang kanilang mga kasuotan. Pero may puso para umahon sa buhay. Tulungan natin sila. Impartan ninyo sila ng inyong mga knowledge at wisdom na mga inyong napag-aralan o pinag-aralan sa mundong ito na kailangan nilang matutunan. Huwag nating ipagdamot, maging man tayong mga ngaral ng salita ng Diyos.
Huwag nating ipagdamot sa kanila ang ating mga natutunan at natanggap. Bagkus maging generous tayong mamahagi sa kanila. Tutulungan natin sila. Yes, Lord, tutulungan namin at tutulong kami. Sa panahon ngayon, gamitin mo kami mightily para makapag-praise ng mga lingkod mo at ng mga kabataan, O Diyos, na lalaban sa hirap ng buhay at sila ay magtatagumpay at spiritually sila ay magiging lingkod mo, Panginoon. In this last day, my Lord God, habang meron pa po kaming buhay na natitira, gamitin mo kami, Panginoon, para makapag-raise up, Panginoon, ng mga taong ito, O Lord God, na may puso, O Lord God, na putulin ang sumpa sa kanilang mga pamilya. Connect us, Lord God, sa kanilang mga buhay. I-connect mo kami, Panginoon, sa kanila. I-connect mo kami sa kanila, Panginoon, upang sila'y matulungan. In the mighty name of Jesus Christ. To you belongs all the glory and the honor and thanksgiving and adoration. All the people of God, everybody say, Amen. Tawagin po natin ang ating MC. Isang malakas nga po ulit na palakpakan para sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong maging leon alinsunod sa aral ng ating Panginoon. Amen? Amen, amen. Patuloy po ang aming pag-anyaya para sa ating mga kabataan, sa ating mga kapatiran na dumalo sa ating mga pagpupulong, sa ating mga service dito sa ating church. Tandaan lang po natin ang mga sumusunod. Tuwing every Tuesday 7:30 PM meron po tayong youth prayer meeting dito rin po sa church. Wednesday po 7:30 PM naman for adult prayer meeting naman po. 4:30 in the afternoon every Thursday meron po tayong evangelism. Pwede po tayo makipag-coordinate kay Pastora Sara o kaya kay Pastor Jack regarding po sa mga schedule at kung mayroon pa mong changes. Saturday naman po every 1 PM, meron po tayong online discipleship. Yung hindi pa po na-add sa group chat natin, pwede po tayo makipag-coordinate din kay Pastora Sara at kay Pastor Jack. Every Sunday, 3:30 in the afternoon, yun naman po ay para sa ating mga kabataan. Yung mga kabataan na gustong umatid ng service natin. And 5:30 in the afternoon naman po ng Sunday din ay para naman po sa mga adult. For service, Sunday service naman po. Right po, tandaan lang po natin ang mga araw po at oras na iyon para po sa pagdalo natin sa mga service po natin dito sa church. At tumako naman po tayo para sa ating kaloob, sa ating Panginoon. Nandiyan naman po ang ating mga sobre sa likod. Kaya maaari po nating tingnan din kung para kanino at para saan ang ating kaloob na ibibigay. Okay? Sama-sama po tayong i-achieve, sama-sama po nating i-achieve yung kailangan. Right po? Hawakan po natin ang ating mga kaloob. Ipikit po natin ang mga kamata at kasabay na rin po nito ang ating pangwakas na panalangin. Panginoon, natapos na naman po ang pagpupulong namin, ang service namin para sa inyo, Panginoon. Ang pagdakila namin sa inyong pangalan, ang pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, hawak po namin ang mga kaloob na ito. Kaloob na nararapat na para sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay mas maging bukas pa. Mas maging bukas, alinsunod sa kung ano ang nararapat sa iyo, Panginoon. Panginoon, nawa ang mga kapatiran namin dito, ang mga kapatid na bagamat kinakapos pero nagbibigay. Nawa, Panginoon, mas pagyabungin mo ang kanilang buhay, kanilang mga negosyo, ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Panginoon, itinataas namin sa inyo ang aming mga kapatiran na hindi naka-attend dito at sa mga umattend, ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga suliranin na kanilang pinagdadaanan, o Panginoon. Nawa, Panginoon, maging leon sila at kaya nilang lampasan, kaya nilang kaharapin kung ano man ang takot na kanilang dinaranas.
Panginoon, alisin mo sa kanila ang anumang takot. Huwag mo sila hayaan, Panginoon, nakainin ng takot. Nahayaan na lamang sumuko sa buhay. Panginoon, gabayan mo sila. Patatagin mo ang kanilang mga loob, Panginoon. Panginoon, alam namin sa may mga pagkakataon na kami pinanghihinaan, pero Panginoon, kami ay sa inyo sumasandal. Kaya kami, Panginoon, patuloy na sumasamba sa inyo, patuloy na nagtitipon-tipon, patuloy na pinupuri ka. Kasi Panginoon, alam namin kung gaano ka kadakila. Alam namin, Panginoon, kung gaano ka kapangyarihan. Alam namin, Panginoon, kung paano ka gumagalaw. Alam namin, Panginoon, kung ano ang kaya mong gawin. Kaya, Panginoon, panalangin namin na sa susunod naming pagkikita, mas marami pang patotoo ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Kung paano ka magbigay ng patotoo ng hiwaga sa bawat isa. Panginoon, sa aming paglabas sa pugdalang inang ito, Panginoon, gabayan mo ang bawat isa. Panalangin namin ang gabay mo sa bawat isa, Panginoon, ay manatili. Gayun din ang Panginoon, ang hindi namin paglimot sa iyo, Panginoon. Magkikita-kita muli kami sa susunod na linggo at sa mga susunod pang panahon. At mas madadagdagan pa kami, Panginoon. Ang lahat ng ito ay panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.